Maya-maya pa, si Eliza naman ang nagbahagi ng kanyang kwento. Ayoko munang i-focus yung utak ko sa trabaho kasi hindi ko pa kaya. Kasi nga baguhan ako, so wala pa akong alam masyado sa pag-arte, hindi pa ako magaling. So wala akong talent. Ay, lagi sinasabi sa akin ng parents ko na hanggang dito lang daw ako. Na wala akong patutunguhan kasi nga wala akong katalent-talent, ganun. Gusto din nila na mag-focus muna ako dito kasi para yun, may mapatunayan, may matulong. Okay lang naman sa akin kasi makakatulong ako sa family ko kasi nga walang work si Papa. Si Mama, di rin naman na pwede magtrabaho, tapos yung dalawang ate ko nag-aaral. Kapag sinasabi ko sa kanila na gusto kong mag-aaral, nami-misunderstood nila yun na parang, bakit natigas-tigas sa ulo mo, hindi mo naman kaya pagsabayin yan, gano'n. Hindi na kakayain ng utak ko, gano'n. Kasi lagi nila sinasabi sa akin na, ayoko na to. Hindi ko to kayang i-open up talaga sa lahat kasi tinuturuan nila ako kung ano dapat kong sabihin. Tsaka kung hindi ko dapat sabihin. So mabigat para sa akin. Sa buhay, hindi lahat ng multo ay yung mga bagay na hindi natin nakikita. Minsan, ito ay mga alaala, pagkakamali, at karanasang pilit nating kinalilimutan. Hindi madali ang pagharap sa mga multo ng ating buhay. Kailangang buo at matatag na loob upang harapin ang mga takot na matagal nang nananahimik at mga sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Tandaan ninyo na sa bawat sandaling pinipili ninyong harapin ang inyong takot, ay mas nakikilala ninyo ang tunay ninyong lakas. At kapag nagawa ninyong harapin ang mga multo ng inyong nakaraan, doon ninyo mapapatunayan na mas makapangyarihan ang lakas ng loob at pagtanggap kay sa anumang multo ng nakalipas.